Oras po mga kapatid, mga kaibigan, The alas 10 days na po would ng gabi. all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Special po ang gabing ito. Araw po ng Lunes. May sender po tayo na napakaganda po ng istorya ng kanyang buhay. Una po sa lahat, bago tayo magpatuloy sa unahan, patiin muna natin ang ating mga frontliners sa ating crisis ngayon sa COVID-19, kung saan sila po ang nasa pangunang linya para sukuin sa lupain ang ating crisis na pinagdadaan. Lalong-lalo na sa ating mga new era heroes, lalo na sa ating palaging sinusubaybayan na si Francis Leo Marcos. Sir, saludo kami sa inyo. Salamat po at isa ka sa nakikibaka upang masuko ang ating crisis. Tumutulong ka upang mapabigyan o mabigyang lunas, maibsan ang gutom na dinaranas ng ating kasamahang Pilipino dito sa ating bansa. Magandang gabi Kuya Edran Campilan, Evangeline Tuazon, Norwin Gawa, and Luz Alarin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay napaka-special na gabi dahil po pag-usapan po natin ang isang bagay, pag-usapan po natin ang isang bagay na para po makakatulong tayo sa mga pangangailangan sa ganitong paraan, kahit naman lang makapagpayo tayo, makapagpayo tayo. Nothing's gonna change my love for you. Awiting napakagandang awiting. Napakagandang awitin po. Nothing's gonna change my love for you. Patuloy po tayo. Sa gabi pong ito ay bigyan po natin ng buhay ang isang sulat o isang kwento sa buhay ng isang estudyante na sa kanyang kabataan noon, siya po ay 15 taon lang po, nasa 4th year high school, Tubong Davao. Ngayon nasa abroad na. Napakasarap po ng buhay mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino. Sa oras po ng crisis na ito, huwag po nating dagdagan ang problema. Manatili po tayo na sa loob ng bahay, labas lang po tayo kung kinakailangan. Ulitin ko po, lumabas lang po tayo kung kinakailangan. Bumili ng pagkain o makakain.
marami na po ang nakulong dahil nga po sa hindi pagsunod ng ating quarantine policy. Binabati ko po ang aking mga kamag-anak sa Cornelio Filomena Catso Clan, sa dako po ng Davao del Norte, mga Hinampas family. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga Kagapi family, magandang gabi. Kuray family, sa mga Duydura family, magandang gabi po sa inyo. Diyan po sa mga kamag-anak ko sa bandang del Sur, pero parte pa rin ng Davao, sa Manambulan, Turil, mga Catso family, yung tito ko po na si Ireneo Catso, magandang gabi po, at sa kanyang mga anak. Marami po sila, nandyan si Luloy, nandyan si Moy, marami po sila, lalong-lalo na sa Panabo, no? Sa mga board of directors natin dyan, no? Magandang gabi po sa inyo. Binabati ko rin po ang mga kasamahan ko sa The Fraternal Order of Eagle. Although hindi na tayo gaanong active ngayon, pero nasa puso pa rin po natin ang maglingkod sa ating abang bayan. Kung gusto nyo pong makilahok maaari po kayong mag-message sa akin dito po sa live para po mabasa natin maya-maya yung mga suggestions ninyo, mga reactions ninyo, o inyong mga advice sa ating letter sender o sa binigyang buhay natin na kwento po sa buhay ng isang 15 years old nung 4th year high school siya. GMC Cafe. Habang po tayo nagkakape, eto po, habang tayo nagkakape, pakinggan po natin at pagtulungan po natin, mag-ambag po tayo ng mga saloobin, mag-ambag po tayo ng mga pananaw, mag-ambag po tayo ng mga suggestions, mga legal po na mga opinion kung meron man. Nang sa gayon, nakakatulong po tayo. Hindi man tayo nakakatulong ng mamigay ng bigas, mamigay ng pagkain. Sa ganitong kaparaanan po, ako po ay lubos na buong-buo yung loob ko na tayo makakatulong sa ating kapwa-tao. Totoo po yan, naghirap tayo ngayon. Konting tiis na lang po talaga. At matatapos din ang lahat. May mga nagsabi na meron na naman daw isang lugar sa Davao na lumalaki o tumataas yung bilang ng mga na-infected. Yan po ang resulta ng kapabayaan ng ating mga mamamayan. Masakit man po sabihin, pero yun po ang katotohanan. Kasi po, kung manatili lang po sa bahay, huwag labas ng labas. Kung lumabas man, kung mangyari, dapat lang na maglagay po ng mask, maghugas po ng kamay, paglabas at pag-uwi ng bahay. Ganun lang po yun. Sanitizing lang po. Kung hindi man tayo naabot ng mga sanitizing operation, yung nag-i-spray sa daan para masanitize po yung daanan natin, tayo na po ang magkusa. Tayo na po ang magkusa. Kung nakalimutan man o hindi man siguro umabot talaga kasi napakasulok na po ng lugar ninyo, kayo na po ang tayo na po ang maggawa ng kusa. Isasanitize natin yung ating kapaligiran. Mas simpleng bagay lang po. Kung yan po ang ginagawa natin, check na mananalo tayo sa digmaang ito. Sa digmaang ito. Lisa Alibiano, magandang gabi sa dyan, anak. Evangeline Tuazon Humawan, magandang gabi rin. Masaya, huwag kayong aalis ha, dyan lang. Kasi pag narinig nyo, nalaman nyo, mapagtanto nyo talaga na
Ganun pala talaga ang buhay. GMC Cafe. Gabi-gabi po ito, oras po ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ewan ko po kung sa panahon na matapos na itong crisis at babalik na sa normal, babalik na rin, magpapasok na rin sa paaralan, ewan ko lang po kung gagawin natin ito gabi-gabi. Pero stiyak po ako na magpapatuloy po ang programang ito hanggat may nagpapadala ng sulat at bibigyan po natin ng buhay. Ganun lang po yun. Ganun lang po yun. So, once again, maayong gabi sa mga Bisaya, magandang gabi po sa mga Tagalog, at good evening po dyan sa abroad. Mga kaibigan natin, nandyan si Charlie Ramos from Dubai, Kagawad, Bina, Kasilaw, nandyan siya sa Amerika. I think it's in Canada ba? Or maayong gabi ipod sa mga kaigsuunan nato, no? Dinha sa Kaburan Jazz. Good evening po sa inyo. Magandang gabi po. Sa ating mga pastors dyan, binabati ko rin yung ating Bishop Don Aurelio Caminade at ang kanyang buting asawa ni Pastora Ging Caminade at ang ating associate pastors, no? Si Pastor Natnat, Pastor Nico Caminade. It's a family of pastors and pastora. Magandang gabi po. At sa kanilang kapatid, nandyan sa Canada, kay Nesan, no? Nesan, magandang gabi sa iyo. Paunawa po doon sa mga taga-tangkilik o nagapakinig sa atin. Napasensya na po kayo minsan na hindi po yata magka yung mga music natin kasi gumagawa po tayo ng paraan paano natin magandahin yung programa natin. Gumagawa tayo ng paraan. Pasalamat tayo. Salamat din sa ating technician na nasa kabilang kwarto, si Iman Beats. Salamat sa effort na nagmo-monitor sa atin kung malakas na ba yung boses natin o mahina ba yung boses natin. Kasi nga manual tayo manual tayo. Para lang mapaabot sa inyo ang ating programa. Hihintayin ko po ang inyong mga maya-maya ang inyong mga suggestions, ang inyong mga opinion. Pagkatapos po natin basahin ang ating kwento. By the way po, bago ngayon ang bago ngayon ang schedules. Lockdown talaga, total lockdown. Huhulihin po talaga ng ating mga kapulisan kung sino man lumalabag sa lockdown. Huhulihin talaga. Ganun po dapat kaseryoso ang ating pamahalaan upang matugunan kaagad, upang masumpu kaagad ang ating kalaban o ang ating crisis na nilalabanan ngayon, itong COVID-19. Nasa tao lang po yan, mga kaibigan. Maawa na po tayo sa ating mga frontliners na gumagawa ng ilang gawain, hindi na umuwi ng bahay. Kung uuwi lang ng bahay, hindi na mayayakap ang kanilang mga anak, hindi na mayayakap ang kanilang asawa, dahil po sila po ay galing sa pakipagdigma. Hindi nila alam kung anong meron silang dala na hindi nakakabuti sa ating pamilya o sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Kaya yung mga unsung hero natin na nagpapadala ng mga pagkain, bigas na nasa FB, makikita natin, nasa YouTube, makikita natin. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Hindi nagkakamali ang ating bayan sa inyo. Kasi umaasa talaga ang bayan
Tayo mga Pilipino, ugali po natin yan. Kung naghirap ang sambayan ng Pilipino, lalabas dyan ang mga totoong tayo. Magtutulungan, itutulak pataas. Ganun po. Ganun po. Marami na po ang na-challenge ang ating kaibigang si Sir Leo, Francis Leo Marcos. Ang dami talaga. Meron pang isang may nagmamay-ari ng isang motor na ino-offer yung kanyang service. Dadalhin yung mga bibilhin ng kanyang mga kapitbahay, siya na lang ang pupunta. Ganong mga heroes, mga bayani, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, dapat bigyan ng parangal, dapat bigyan ng pagkilala sa ating nakakataas. Magandang gabi, Gladys Augais Charity. Magandang gabi sa iyo, anak. Live streaming tayo ngayon dito sa aking Facebook account. Ang programang GMC Cafe, kung saan po habang tayo ay nagkakape, pagtulungan po nating lutasin ang problema ng ating kababayan, kaibigan, kapatid, kamag-anak, o sino man na dumudulog po sa atin, nangangailangan ng ating kalinga. Magandang gabi rin sa iyo, Gigi, Bel Abelia, Elises, at saka sa iyong asawa na si Paul Elises. Aloy, magandang gabi. Sa Bats 87 ng Davao City High School, magandang gabi sa lahat. Lalo na sa ating president na si Cherry Sanoria at sa kanyang kapatid na kambal, Gary Sanoria. Kay Doming naman Espina sa ating board of director, sa ating isa pang board of director si Joel Garcia, frontliner din po yun. Magandang gabi. Si Gladys Marquez ba si Gladys? Officer po yun. Marami pa po tayong officer. Marami tayong mga officers na mga napaka workaholic na mga officers. Kung hindi man ako nakakasama sa inyong mga activities ngayon, alam ko na nagre-relief operation din kayo. My prayer is with you. Gabayan kayo ng Panginoon. Alright mga kapatid, eto na po, umpisa na natin. Ang ating kwento. Forever Love. Galing po sa ating sender na si Cherry May. 15 years old, 4th year high school sa panahon noon. Sa panahon ng kanyang pag-aaral ng high school. Dear Sir Gilbert, magandang gabi. Itago niyo lang po ako sa pangalang Cherry May. 15 taon ako noon at sa kasalukuyang nag-aaral sa isang pampublikong paaralan. Nasa level ng 4th year high school, isa sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Davao. Tubong Davao po ako. Ngayon, nandito na po ako sa ibang bansa. Ang kwento po ng aking isasalaysay ngayon na yung aking high school life. Ang aming paaralan ay nagkaroon po ng Glee Club o yung tinatawag na teatro ng paaralan. Sa sa, 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 sa,
Kasi naman po, hindi naman po ganun may kagandahan naman po yung boses ko. Kaya lang po, kulang pa po ako ng tiwala sa sarili. Kaya nung malaman ko na mayroon pong teatro na inuorganisa ang aming paaralan, ay agad-agad po akong nag-audition. Masaya ako dahil alam kong pagkatapos nito, maganda itong eksperyensya para sa akin. Nang sa gayon, madagdagan ko yung tiwala ko sa sarili ko, lalo na sa kakayahan ko sa pag-aawit or pagkanta. Nakakatakot po ang mag-audition. Iisa-isahin kayo, pakakantahin at titignan ng mga hurado o yung mga trainer na magtuturo sa inyo na magpalabas sa entablado. Gayunman, mahaba po ang pila, tiniis ko talaga. Habang papalapit na ang turno ko, dumadabog po yung dibdib ko. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Kasi simulat sa pool, ngayon pa lang po ako nagpa-audition. At sa harapan ng mga hurado. May playwright director, may musical director, may technical director. Nasa harap ko ang tatlo. Gayunman, nagdasal na lang po ako na sana hindi papali ang boses ko kapag ako'y pinakanta na. Nakakatakot po talaga. Maihina ba ako or feeling ko na ihina ako? Hindi naman. Feeling ko na malamig na pawis. Nakakatakot talaga. Pero gusto ko pong salubungin, talunin yung kaba sa dibdib ko. Nang ako po'y pinatawag na at pinatayo sa harapan, matagal po akong nakapagsalita habang tinatanong kung ano ang pangalan ko. Maya-maya po, hindi ko man lang nasabi yung pangalan ko, bigla na lang po akong kumanta. Nagtawanan po yung mga hurado at pinatigil po ang pagkanta ko at binalik uli ang tanong. Anong pangalan ko? Ilang taong gulang na ba ako? Nagtawanan po yung mga kaklase ko. By the way, siguro, party po yun ng ganun audition. Nung natapos ko na pinakilala ang sarili ko, ibinigay na po sa akin ang panahon upang ako'y umawit ng inihanda ko pong awitin para sa aking audition. Maya't maya pa, hindi ko natapos yung kanta, pinatigil na ako sa pagkanta. Doon na ako kinabahan kung anong nangyari, bakit nagkaganoon, ba't hindi na ako pinapatuloy sa pagkanta. Sabi ng musical director, dito ka muna sa kabila. Pinatayo ako dun sa kabila habang pinapatuloy yung ibang nag-audition. Mga 4 siguro kami ang naiwan para sa second round.
para sa second round ng aming audition. Ako po'y nagkamali. Walang second round na nangyayari. Pagkatapos ng audition, pinagsabihan kami or binigyan kami ng isang script. Babasahin namin yung character pala na ibibigay sa amin. Yung pala ay qualified na kami nakakanta ng isang piyesa para sa isang dula. Masaya kaming apat na nagsama-sama kami. Akala namin isa lang, apat pala kami. Ngayon, yung unang phase po ng aming rehearsal, schedule po namin ay para po sa dialogue. Second po ay para sa kanta. Ang pangatlong phase po ng rehearsal namin ay para sa kanta. Pawis na kami dahil patapos ng practice ng dialogue, sasayaw kami. Eto na naman, pakakantahin kami. Pawis na pawis ho kami. Hindi ko na malaman kung ano na ba ang amoy ko. Biruin mo, may 2 oras na kaming nag-iinsayo. Ano't ano man, ako ang unang tinawag para sa pagkanta. Nag-umpisa rin akong makinig sa ipapakanta sa akin. Binigay sa akin ang kopya, mga lyrics ng mga kanta. At dahan-dahan kong sinabayan ang awit para magiging ako na ang aawit. Ako'y takot na takot nang lumapit ang aking coach, vocal coach. Lumapit sa akin. Nang lalamig po ako. Napakatapang po niya. Dahan-dahan, unti-unti niya akong pinagsabihan. Ganito ang gagawin mo. Yan ang gagawin, kumanta ka. Tsaka, tinuruan niya ako kung paano kakanta galing dito sa diaphragm. Habang ako'y kumakanta, hindi ko namalayan na siya na pala ay palagi kong tinititigan. Habang nagsasalita po siya, ay titig na titig ako sa kanya. At yun po ay halatang halata ng aking mga kasamahan. Pag-uwi po namin, napuno po ako ng kantsawan, napuno po ako ng hiyawan dahil po sa nangyari. At naging matunog po sa aming classroom kinabukasan ang nangyari sa rehearsal. Hiyang-hiya po ako dahil unang-una wala naman akong malisya. Habang pinag-uusapan ang nangyari, para bang napapansin ko excited na akong mag-rehearsal ulit. Yun po pala ay may unti-unti akong nararamdaman sa aking vocal coach o vocal trainer. "15 years old po ako noon at siya naman ay 24 years old. Ang pagkakaalam ko, isa po siyang single father. Ayaw ko po
naniwala. Kaya nagsisiyasat po ako, nagtanong-tanong, at mangyari pa pumunta po talaga ako sa kanila para malaman kung totoo yung sinasabi niya na siya po ay isang single dad. Ewan ko po ba kung anong nangyari sa akin sa mga panahon iyon. Nararamdaman ko pong wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga kaklase ko. Bakit ako pumupunta sa bahay ng aking coach? Ako lang mag-isa. Kasi gusto ko namang magpasama, ayaw din nila namang sumama. So wala po ako magawa, kaya nagkusap akong pumuntang mag-isa. Dumating na po ang panahon na ako po'y napansin talaga ng aking vocal coach. Hindi lamang isang beses, 2 beses, 3 beses. Pabalik-balik po ako doon sa kanila. Bago kami pumunta sa rehearsal, dumadaan muna ako sa kanila. Kasi naman minsan walang schedule na mag-ensayo ako sa pagkanta. Kaya pupuntahan ko talaga para makita ko lang siya. Nahahalata po ng coach ko kung ano yung pinapakita ko. Isang araw po, sa kasagsagan po ng aming preparation for the stage play, nagkaroon po kami ng confrontation. Ilang beses ko pong gitry o ilang beses ko pong tinangka ko po talaga na isidus ang aking trainer. Bagamat ako po'y napahiya sa aking sarili. Dahil po, akala ko dahil lalaki siya, ay mag-take advantage siya sa pinapakita ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya, bakit hindi pwede na maging tayo? Sinabi mo, may anak ka, single dad ka, hindi ko naman nakita yung bata na sinasabi mo. Sabi mo, hindi pwede. Bakit ka pumunta nung birthday ko, nung in-invite kita? Pinaintindi niya sa akin kung bakit siya pumunta. Sabi niya sa akin, kaarawan mo yon, ibang usapan yon. At saka hindi ko rin alam, o hindi niya rin daw alam, na siya lang po ang invited sa mga panahong iyon. Talagang totoo naman po. Kasi gusto ko po makilala siya ng aking mga tito at saka mga tita. Kasi po sa panahong iyon, hindi ko po kasama yung mama ko. Kasi nasa abroad po ang mama ko. Lumaki po ako na wala sa piling ng aking mga magulang. Kaya yun, sabi ng coach ko, o ng vocal coach ko, sabi niya, alam mo, naghahanap ka ng figure na ama. Father figure ang hinahanap mo. Kung yung nararamdaman mo, na mahal mo ang isang tao, yan ay hindi tunay na pagmamahal. Napakabata mo pa para sa mga bagay na yan. At nag-insist po ako sa mga panahong iyon na hindi na ako bata dahil 4th year high school na ako. Marunong na po ako mag-isip noon, marunong na po ako mag-decide noon.
Tumawa lang ang trainer ko. Sinabi niya, hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Sabi ko, iyak ako ng iyak noon. Nakikita ko sa mga mata ng trainer ko na takot din siya. Kasi umiiyak ako, kami lang dalawa sa bahay nila. Alam ko po na sa mga panahong iyon na umiiyak ako, balisang balisa po siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ngayon, sa mga panahon po ito, napagtanto ko na tama po siya. Kasi nga naman, minor pa talaga ako noon. At alam ko, na alam ng trainer ko, ang kaparusahan kung ano yung kaparusahan pag pinatulan niya ang isang minor. Nagbigay pa talaga ako ng isa pang options. May isa pong, nung kami po ay nagpalabas na, kinausap ko siya ulit na manood ng isang concert. May isa akong ticket at ibibigay ko sa kanya. Sabi niya, hindi ko tatanggapin yan kasi hindi ako makakapunta. Sabi ko, ikip ko lang itong ticket na to. Sir, sabi ko, kung darating ka, ibig sabihin po nun, binigyan mo ako ng pag-asa. Pero pag hindi ka darating, hindi ka dumating, ibig sabihin po nun, wala akong pag-asa. At dumating po talaga ang panahon na yon. Natapos na lang ang concert, hindi po talaga siya dumating. Ngayon po, masaya ako sa pamilya ko. Napag-isip-isip ko rin na tama siya. Mabuti na lang at siya yung taong hindi nag-take advantage ng aking kahinaan. Humanga ako ng lalo sa kanya. Na kung tutuusin, kung makikita po natin sa iba, na nagtitik advantage din po talaga ang iba. Pero sa kasong iyon, talagang sumalido ako sa kanya, humanga ako ng husto sa kanya. Na tumayo talaga siya, pinanindigan niya talaga ang hindi dapat. Masaya ako ngayon kasi nakikita ko po na masaya siya kasama ang kanyang pamilya. Kasi makikita ko naman po sa Facebook na may pamilya na siya. At napakasaya po ng pamilya. Ako rin naman po, napakasaya rin ng aking pamilya. At doon po nagtatapos ang aking kwento. Para po sa kanya, saludo po ako sa iyo, sir. Salamat. Pagbigay mo ng importansya sa aking pagkatao, sa pagrespeto mo sa aking pagkatao. At yan po'y natutunan ko sa kanya. At ipapasa ko rin po sa aking mga anak. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Cherry May. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Cherry May. 15 years old siya noon. Nag-aaral sa isang pampublikong paaralan dito sa lungsod po ng Davao. Maganda po ang storya na ating tatalakayin ngayong gabi. Wow. Magandang gabi, tita. May
tita po ako dito. Tita Perla Mambulao. Kay Mayflower Gitigan Hilio. Hi Tito, magandang gabi sa'yo anak. Kay Jeneline Aguanta, magandang gabi rin sa'yo. Salamat naman po at dili na ako matarong paminaw kay presence si Aling Luding Daria. Aling Luding. Sige lang God. You can pwede mo namang i-review. Na tignan mo lang doon sa account ko, GMC Cafe, may mga videos doon. Oras po natin, mayroon na lang din po tayong 20 minutes bago magtapos ang ating palatuntunan ngayong gabi. GMC Cafe. Habang tayo po ay nagkakape, pagtulungan po natin himay-himayin, unti-unti po natin tulungan. Mag-ambag po tayo ng mga mga suggestions, mga advice sa ating letter sender. Napaka-unique na story. Virginia Cuenco, magandang gabi. Magandang gabi, Batch. Talaga naman, ito ko, i-regards mo ako kay Dr. Cuenco. Meron po tayong 3 bagay na pag-uusapan ngayon regarding po sa ating kwento sa gabing ito. Tinugtog ko kanina ay Nothing's Gonna Change My Love For You. Ang pamagat po ng ating kwento ay Forever Love. Masaya, no? Masaya. Napakasaya. Forever Love. 3 bagay po ang ibibigay ko ngayong gabi. Sana po maibigay ko ng wasto at magkaroon po kayo ng satisfaction sa ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi. Okay, let's talk about love. Ano po yung love na nararamdaman niya? Ako, personally, sa tingin ko doon, father figure ang hinahanap ng estudyante. Siguro, nakita niya na sa mga panahong iyon, tinuturuan siya, ginagabayan siya. Yun ang hinahanap niya. In the absence of the parents, here now is the trainer who is guiding her, who is coaching her, telling her what to do. At di niya namalayan na unti-unting nahulog yung loob niya. It's a father figure, really. It's a father figure. Hintayin ko po yung text ninyo, ha? Mag-message kayo para pagtulungan natin kung ano yung mga opinion niyo, mga suggestions niyo. By the way, wala naman siyang problema, eh. Wala talaga siyang problema. Ang letter ay nagpapasalamat na nakilala niya ang taong ito at hinahangaan niya mas lalo sa mga pangyayari noon na hindi nag-take advantage itong lalaking ito sa kanya. Ang ganda naman ng music. Madidinig ba ang music? Alright. 3 bagay. Unahin natin po yung love. Yung love sa opposite sex. Yun po yung tinatawag na Eros love. Eros love is the love of the opposite sex. You correct me if I'm wrong. Pero yun ang pagkakaalam ko. Ang pagmamahal po sa opposite sex is love. Nandun po yung pagmamahal na it involves a sexual relationship. It is also involving touch. Physical touch.
That's the, yun po yung love ng mag-asawa, love mga nagsasama o nagsasama. Yun po yung love na sa lalaki at sa babae. Dumako naman po tayo sa pangalawa. The Philia love. Philia love. Yung Philia love is the love or the brotherly love. And brotherly love. Yung pagmamahal na katulad ng mga anak ko. May mga kaibigan na talagang kapag ka may pag may mga concerns, nagkikita-kita talaga, gano'n yun. Kapag ka may recital sila, pumupunta talaga, mga kaibigan. Yan ang love ng brother and sisters. Nagtutulungan na kung ano yung assignment mo, kahit na ibang eskwelahan na, nagpumapasok yung isa, ibang eskwelahan na pumapasok yung isa. Nagkikita talaga, mahal nila yung isa't isa. Gano'n yun. Kahit na mabunganga yung isa, okay lang yun sa isa. Ganon yan. Brother and sisters or brotherly love. Yung may kaibigan tayo na hindi natin talaga makalimutan. Yun ang agape. Yun ang Philia love. Ang pangatlo naman ay agape love. Yun ang matindi. Napakatindi pong pagmamahal na yun. Kasi, yan pong pagmamahal ng Panginoon sa atin. The love of God, which is unconditional love. The love of God doesn't expect a return. The love of God, which is certain, hindi po magbabago, at kung ano man yung love na yun, ay yun na yun. Isa-isahin po natin. Yung love nung estudyante kanina, yun yung eros love. May affection siya eh. Nakikita niya. Gusto niya kasi. Pero, nang mawala na talaga, bakit siya nag-asawa? Kasi hindi naman talaga pagmamahal na yun. Nagkaroon siya ng pamilya ngayon, so nandun yung pagmamahal sa asawa niya. And that is the eros love. Balik tayo baba sa agape love. The love of God, which doesn't expecting a return, not a specter of a good deeds, not a specter of any good practices. What I mean is, kung sino man ako, sino ka man, kung ano man ako, kung ano ka man, kung ano man sila, tanggap yon ng Panginoon. Mahal ka, ako, siya, ng Panginoon. That is the agape love. The love of God dito sa sanlibutan. The love of God hanggang sa humantong sa pagsakripisyo ng kanyang sariling anak na si Panginoong Jesucristo para lang matubos ang mga kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nila at kasalanan ng buong mundo. That's the agape love. Pag-ibig po na hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig po na walang i-expect na ibabalik. Basta ibigay ang pagmamahal na yan. Binigay ng Panginoon sa atin. Binigay niya si Panginoong Jesucristo para po sa ating lahat.
binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Binigay niya ang pinakamamahal niya kaisa-isang anak. The darlings of heaven. Yung minahal ng kalangitan. Ay pinadala niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Sabihin ng iba, bakit grabe naman yung pagmamahal na yan? Okay? Grabe naman yung pagmamahal na yan. Talagang grabe. Talagang sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. May pagmamahal na humantong din sa kamatayan. Yung bang hiniwalayan ng kasintahan, nagpatiwarik, namatay. Sayang ang pagmamahal. Hindi humantong sa maligayang sitwasyon. Hindi umabot sa dapat hantungan ng pagmamahalan. The love that God has given unto us is an unconditional love. Bata, matanda, babae, lalaki, ano ka man, sino ka man, God doesn't care. Baliwala sa Panginoon kung ano ka kamakasalanan. Baliwala po sa Panginoon kung anong pinaggagawa mo. Ang gusto niyang malaman mo that He sent His Son Jesus Christ for you to be saved. For you to be redeemed. Tutubusin ka ng kanyang anak galing sa makasalanang mundo at kukunin ka niya doon, ililipat ka niya sa napakasarap na buhay, maligayang buhay, maaliwalas na buhay, maluwalhating buhay. Yun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. The agape love. Hindi po niya hinihintay na bibigyan mo siya ng sakripisyo. Hindi po niya hinihintay na magpatiwakal ka, magpatiwarik ka para i-prove na mahal mo rin siya. Because we cannot love God as what He loves us. It is only Jesus Christ who can give love to His Father and to the Father, and He can give His love towards us by giving His life, giving up His life for our sins. Sa mga panahong ito, mga kapatid, maraming natatakot, kaya nga ayaw lumabas talaga ng bahay. Well, maganda yon. Meron ding ayaw lumabas ng bahay kasi nag-a-abide sa policy. Iba yun eh. Kung natatakot ka lumabas ng bahay kasi madapuan ka at saka takot kang mamatay, meron kang dapat i-check sa buhay mo. It's because papayag ka mat sa hindi kung ang kamatayan talaga ng tao ay darating sa buhay. Kahit na nakaupo ka lang, kahit na kumakain ka, kahit na natutulog ka, kahit na anong ginagawa mo, pagkunin ka talaga ng Panginoon, kukunin niya yung hininga mo, tapos ang buhay. But God wants us to live according to His will. Ano bang will ng Panginoon para sa atin? Unang-una, binigay niya si Jesus Christ for us to live the abounding life, the peaceful life, the life with direction, the life with full of hope, the life which is full of promises, na mangyayari talaga ang mga promises. Yun ang buhay na gusto ng Ama na ibigay sa atin. Yun ang buhay na gustong ibigay niya sa buong sanlibutan. Mga kapatid, sa gabi kong ito,
yung kwento natin kanina na forever love. It is the love that God 2,000 years ago given to us. Minsan hindi lang natin napapansin that God is knocking at the door of our hearts. Kaya nga minsan hindi ka sigurado na kung mamatay ako, ano na? Am I going to hell or am I going to heaven? Simple lang kapatid ang sinabi niya. If you confess that you committed sin, God is faithful and just to forgive us or to forgive you. Accept that we are a sinner and i-recognize mo na, Lord, ako'y makasalanan. Hindi ko kayang pumunta sa langit para gawa nitong mabuti kong ginagawa dito sa sanlibutan. Accept Him as your personal Savior, and Jesus Christ will come into your heart and will dine with you. I am knocking at the door of your heart, sabi niya. Kung sino man yung magbubukas ng pinto, ako'y papasok at maghahapunan kasama niya. Napakagandang promise, mga kaibigan, mga kapatid. Napakagandang promise. Sa panahon ito, I challenge each and everyone. Siguraduhin po natin, COVID-19 is just a virus. Kahit na walang COVID, we can die anytime. But the love of God, which is Jesus Christ, kung papasukin mo siya sa puso mo, tatanggalin niya lahat ng mga kasalanan mo at hindi na makikita ng Ama yung mga nagawa mong kasalanan. Ang makikita niya ngayon ang kabutihan na ginawa ng kanyang anak na si Panginoong Hesus, at yan ay pasang-pasa. Pass. P-A-S-S-E-D. Pumasa sa requirements ng ating Panginoon abang nasa langit. Sabi ni Lord Jesus Christ, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Wala talagang iba, kapatid. Kahit anong gawin natin, it is only Jesus Christ the way. So siya lang talaga ang way. Paano mo makakamtan yun? Tanggapin mo si Panginoon Hesus sa iyong puso. I-surrender mo yung buhay mo. Sabi mo, Lord, pasok. I will surrender my life to you. Papasok siya, kapatid, dahil sabi niya yan. He will dine with you. Diyan ka magkakaroon. Yung assurance na binibigay ng Panginoon sayo na. Kasi tinanggap mo siya as your personal Savior. Wala na po tayong oras. Ang haba po ng ating talakayan, mga kapatid. Salamat sa mga naga-PM. Salamat sa mga active sa palatuntunan natin GMC Cafe. Habang tayo po ay nagkakape, pag-usapan po natin, pagtulungan po natin lutasin ang kwento or problema sa kwento ng ating mga kaibigan, kababayan, kapatid, kamag-anak, or sino man. Maraming salamat po sa inyong pakinig, sa inyong pagsama nyo sa akin ngayong gabi. Isa pong malaking karangalan na sinamahan niyo ako ngayong gabi. Maraming salamat po talaga at magkita-kita ulit tayo bukas. Gawin po nating mas exciting. No, gawin po nating mag-exciting. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martije Catso, nagsasabing, lahat ng suliranin ay may kalutasan, lahat ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan, handang-handa kanyang tulungan. God bless you and Shalom.